Pinalayas ako ng sarili kong anak sa bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ibinigay niya ang mga susi sa isang babaeng 6 na buwan pa lang niyang kilala. Mayroon kang 60 minuto para kunin ang mga gamit mo. Napalitan ko na ang lahat ng liyabe, sabi niya sa akin. Para lang akong isang lumang kasangkapan na basta na lang itinapon sa kalsada. Pagkatapos ng 40 taon ng pagsasakripisyo, natagpuan ko ang sarili ko sa bangketa. Dala ko lang ang isang lumang bag at isang kupas na debit card na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Pero nang pumasok ako sa bangko kinabukasan para tingnan ang card na iyon, namutla ang teller sa nakita niya. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Maligayang pagdating po at salamat sa pagpunta ninyo rito, senyor. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video, mag-subscribe, at mag-comment kung taga-saan kayong bayan o lalawigan. Ito ay isang kwentong may mga bahaging madula para mas maging makabuluhan ang inyong karanasan. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang, ngunit ang kwento ay puno ng malalim na aral sa buhay. Ngayon, simulan na natin ang kwento ni Mang Carding. Pinalayas ako ng sarili kong anak sa bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ibinigay niya ang mga susi sa isang babaeng 6 na buwan pa lang niyang kilala. Mayroon kang 60 minuto para kunin ang mga gamit mo. Napalitan ko na ang mga liyabe, sabi niya, na tila ba isa lamang akong lumang kasangkapan. Pagkatapos ng 40 taon ng pagsasakripisyo, natagpuan ko ang sarili ko sa kalsada. Dala ko lang ang isang lumang bag at isang kupas na debit card na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Ngunit nang pumunta ako sa bangko kinabukasan para tingnan ang card na iyon, namutla ang teller sa nakita niya. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Maligayang pagdating po at salamat sa pagpunta ninyo rito, senyor. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video, mag-subscribe at mag-comment kung taga-saan kayo. Ito ay isang kwentong may mga bahaging madula para mas maging makabuluhan ang karanasan. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang, ngunit ang kwento ay puno ng malalim na aral. Ngayon, simulan na natin. Ang tunog ng pagliliha sa kahoy na oak ang tanging naririnig sa aking talyer sa Bulacan, hanggang sa ang tunog ng matutulis na takong ng sapatos ang nagpatahimik sa lahat. Ako si Mang Carding, isang master karpintero, 70 taong gulang na. Ang aking mga kamay ay tumigas na dahil sa 50 taon ng paggawa ng mga gamit mula sa nara at mahogani. Tinatapos ko ang huling gawaing sa tingin ko ay huli ko na talaga. Isang simpleng upuan lang ito, pero para sa akin, ito ay pakikipag-usap sa kahoy para hindi ako malunod sa lungkot. 40 taon akong tumira sa bahay na ito, dito nagpalaki ng pamilya, at dito rin nagluksa sa pagkawala ng asawa kong si Rosa. Hinaplos ko ang sandalan ng upuan, tila nararamdaman ko pa ang presensya ni Rosa sa bawat amoy ng kusot. Bawat guhit ng kahoy na ito ay may kwento, Rosa, bulong ko sa bakanting silid. Sana narito ka para makita itong tapos na. Pumasok ang anak kong si Nathaniel, 42 taong gulang, na mukhang matagumpay na CEO sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang lamig ay may amoy ng mamahaling pabango at pagtataksil. Kasunod niya ang isang babaeng nagngangalang Sienna, 35 taon, mukhang makintab sa ayos at may dalang bag na mas mahal pa sa una kong truck. Sinubukan kong ngumiti, pero ang tingin sa mga mata ni Nathaniel ay parang ipit na piga sa aking dibdib. Akala ko ay tutulungan niya ako sa mga tinatapos ko o baka magpapaturo siya ng gawaing kamay na iniwasan niya noong bata pa siya. Pero hindi man lang niya tiningnan ang upuan. Tiningnan niya ako na parang isang mantsa sa sahig na kailangan niyang linisin. Tay, kailangan nating maging praktikal, sabi ni Nathaniel sa boses na parang nasa opisina. Ang bahay na ito ay isang ari-arian at sa ngayon, ikaw ay nagiging hadlang sa tamang paggamit nito. Tumigil ang tibok ng puso ko at biglang naging manipis ang hangin sa paligid. 60 minuto. Iyon lang pala ang halaga ng buhay na puno ng pawis at sakripisyo para sa sarili kong dugo. Napahawak ako sa gilid ng aking working table. Bumao ng aking mga daliri sa kahoy. Nathaniel, hindi ko maintindihan. Ito ang ating tahanan.
Itinayo ko ito bago ka pa man nag-umpisang lumakad. Lumapit si Sienna. Ang kanyang ngiti ay kasing peke ng kulay ng kanyang buhok. Mang Carding, nagtrabaho ng maigi si Nathaniel para sa kanyang mga bagong sistema at kailangan namin ang espasyo para sa kinabukasan. May 60 minuto ka, Mang Carding. Bukas pa darating ang mga kukuha ng gamit pero aalis ka na ngayon. Tiningnan ko ang aking anak, naghahanap ng bakas ng batang tinuruan ko noon kung paano gumamit ng lagari. Pero isang estranghero na may planong kalkulado ang nakita ko. Naglapag si Nathaniel ng isang polyeto sa mesa. Ito ay para sa isang tahanan ng mga matatanda sa kabilang bayan. Nakaayos na ang lahat doon, Tay. Ito ang pinakamabuti. 70 taon ka na at masyado nang malaki ang bahay na ito para sa iyo. 70 taon na ako, Nathaniel. Pagtatama ko na nanginginig ang boses sa galit. At mas maayos kong naaalagaan ang bahay na ito kaysa sa pag-aalaga mo sa sarili mong dangal. Nabingi ang paligid sa katahimikan. Tanging ang tunog ng kuko ni Sienna sa kanyang bag ang naririnig. Hindi natinag si Nathaniel. Tinignan lamang ang kanyang gintong relos na mas mahal pa sa lahat ng kagamitan sa talyer ko. 55 minuto na lang ang natitira sa iyo. Napalitan ko na ang mga liabe sa main house. Huwag mo nang balaking pumasok mamaya. Naramdaman ko ang pagkaubos ng hangin sa aking baga. Hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa salita. Ang kalupitan nito ay may bigat na pisikal. Gumugol ako ng 40 taon para sa isang pamana. Pero itinuring lang ito ng anak ko bilang numero sa isang dokumento. Mabigat ang bawat hakbang ko habang inilalagay ang iilang gamit sa lumang bag. Kinuha ko ang mga larawan ni Rosa, ang paborito kong pait at ilang pirasong damit. Pinanood ako ni Sienna habang ang mga mata niya ay tila nagpaplano na kung anong pader ang gigibain para gawing gym o imbakan ng alak. Lumabas ako ng talyer sa huling pagkakataon. Dala ang amoy ng kahoy na tila nakikiramay sa akin. Sa labas, nakita ko ang isang puting van. Isang liyabero ang bumaba. Hindi man lang niya ako tinignan. Isa lang siyang trabahador na gumagawa ng kanyang trabaho. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada. Hawak ang aking bag habang ibinibigay ni Nathaniel ang mga bagong susi kay Sienna. Doon ko naintindihan na hindi lang bahay ang kinuha ng anak ko sa akin. Ibinibigay niya ang buong pinaghirapan ko sa isang babaeng 6 na buwan pa lang niyang kasama. Itinapon ako ng sarili kong dugo mula sa sarili kong tahanan. Lumingon ako sa pintong gawa sa nara na ako mismo ang nag-ukit ng mga disenyo ng rosas para sa aking asawa. Nagsimulang mag-drill ang liyabero. Ang tunog ng bakal sa bakal ay tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko ang ganap na pagbura sa aking pagkatao sa tanging lugar na tinawag kong tahanan. Pagtalikod ko sa kalsada, wala akong matuluyan at wala akong dala kundi ang suot kong damit. Malamig ang semento sa ilalim ng aking bota, isang paalala na ang lupang kinatatayuan ko ay hindi na akin. Sa likuran ko, narinig ko ang huling lagotok ng kandado. Tapos na ang buhay ko bilang may-ari ng sarili kong espasyo. Hindi na ako lumingon pa. Hindi ko kayang makita ang bahay na itinayo ko gamit ang mga kamay na ito, na ngayon ay parang wala nang pakialam sa akin. Naglakad-lakad ako sa Quezon City, isang lugar na nakita kong nagbago mula sa mga maduming kalsada patungo sa mga mansyong puro salamin. Nakita ko sila sandali sa bintana. May hawak na baso ng wine habang ako ay nasa ilalim ng malamig na hangin. Hindi man lang nila hinintay na makalayo ako bago isara ang mga kurtina, binubura ang alaala ng ama na itinapon nila. Paano ba sinusukat ang isang tao kapag kinuha sa kanya ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang bubong at ang kanyang pangalan? Habang lumalayo ako, pakiramdam ko ay lalong lumiliit ang aking pagkatao. Sa wakas nakarating ako sa isang hintuan ng bus. Masakit na ang aking mga binti sa pagod na lampas hanggang sa buto. Kailangan ko ng matutuluyan, pero nang kunin ko ang pitaka ko, isa pang antas ng pagtataksilang lumitaw. Sinubukan ko ang unang card, ang aking main visa, rejected. Sinubukan ko ang corporate account para sa mga gamit sa talyer, frozen. Si Nathaniel, na siyang nag-ayos ng lahat ng digital na aspeto ng aming buhay noon sa dahilan na tutulungan ako, ay tuluyan na akong pinutulan ng panggastos. Hindi lang niya kinuha ang bahay,
Pinutol niya ang lahat ng paraan para mabuhay ako. Isa akong 70 taong gulang na lalaki na may eksaktong 42 piso lang na cash. Naramdaman ko ang unang patak ng ulan habang naghahanap ng lugar na hindi nangangailangan ng card. Naglakad ako hanggang sa makita ko ang isang luma at maduming motel sa gilid ng kalsada. Ang receptionist ay parang wala ring buhay. Nakatingin sa akin mula sa likod ng makapal na salamin. Cash lang para sa unang gabi, tatang, bulong niya habang nanonood ng TV. Walang pera, walang higaan. Binilang ko ang 35 piso. Basa pa ng ulan ang mga barya at papel. 50 taon akong nagtayo ng mga mansyon at ngayon ay nakikipagtawaran ako para sa isang maruming kutsyon. Binigyan niya ako ng plastik na susi at itinuro ang isang madilim na pasilyo. Ang kwarto ay mas malala pa kaysa sa reception. Malagkit ang sahig at ang bentilador ay maingay na parang mamamatay na. Umupo ako sa kama at inilabas ang lahat ng laman ng bulsa ko. Ang aking mga susi na wala ng silbi, ang aking maliit na kutsilyo at ang aking lumang pitaka. Binuksan ko ito para bilangin ang natitirang barya. Habang kinakapa ang mga singit ng pitaka, may naramdaman akong matigas sa likod ng lumang larawan ni Rosa. Inilabas ko ito, akala ko ay kung anong card lang, pero isa pala itong lumang asul na card na nakalimutan ko na. Ang pangalan ni Rosa ang nakasulat dito. Naalala ko kung paano niya ito ginagamit noon para sa kanyang mga tela at lagi siyang misteryosong nakangiti kapag nagtatanong ako. Ang maliit na card na ito ay may sariling paraan para lumaki, sabi niya noon. Mainit ang pakiramdam ng asul na card sa aking kamay. Tila tumitibok pa ang puso ni Rosa sa loob nito. Pinunasan ko ang alikabok gamit ang aking polo at halos mapatigil ako sa paghinga. Hindi ito ordinaryong card. Sa ibaba, may nakaukit na gintong pangalan ng isang private wealth management firm. Rosa, lagi ka bang 3 hakbang na una sa akin? Tanong ko sa sarili. Nang baligtarin ko ito at makita ang chip at ang private number, lalong lumalim ang misteryo. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkaunawa na baka may iniwan siyang paraan para mabuhay ako nang hindi ko alam. Lunes ng umaga nakatayo ako sa harap ng malalaking pinto ng bangko sa Makati. Pagkatapos ng 3 gabi sa motel, ang aircon ng bangko ay tila isang nakakainsultong luho. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin, gusot ang polo, madumi ang bota, at gulo-gulo ang buhok. Hindi ako kabilang doon. Hinawakan ko ng mahigpit ang asul na card. Gusto ko nang umalis, pero naalala ko ang ukit na ginto. Pumila ako. Titingnan ko lang ang balanse, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Nang turno ko na, lumapit ako sa counter. Isang batang teller ang ngumiti sa akin hanggang sa maproseso ng system ang card. Bigla siyang namutla. Magandang umaga po, senyor. Paano ko po kayo matutulungan? Inabot ko ang card. Gusto ko lang makita ang balanse. Sa asawa ko itong pumanaw na. 10 segundo ng pagtipa sa computer. Pagkatapos, katahimikan. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha niya. Tinignan niya ang screen, tapos tinignan ako na parang nakakita ng multo. May problema ba? Expired na ba? Sandali lang po rito, senyor, bulong niya. Kailangan ko pong tawagin ng manager. Tumakbo siya papasok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Akala ko ay tatawag sila ng pulis. Pero lumabas ang isang babaeng nakasuit, si Linda Garrison, ang branch manager. Senyor Carding, sabi niya ng may malalim na paggalang. Ako po ang manager. 3 taon na po kayong hinihintay ng system namin. Pinagtitingnan ako ng lahat ng tao sa bangko. Maaari po ba kayong sumama sa akin sa loob? Ang usaping ito ay nangangailangan ng privacy. Sumunod ako sa isang pribadong silid. Senyor Carding, hindi po kayo basta-bastang kliyente. Kayo po ang may-ari ng pinakamalaking private portfolio sa distritong ito. Nang hinang ang aking mga binti, sumara ang pinto at binalot kami ng katahimikan. Umupo ako. Pakiramdam ko ay wala ako sa tamang lugar. Binigyan niya ako ng tubig. Karpintero lang po ako, sabi ko. Hindi ito para sa akin. Ngumiti siya. Ang tanging pagkakamali lang po ay hindi namin kayo agad nahanap.
Inihanda po ito ng asawa ninyo para sa inyo. Ang card na iyan ay hindi lang basta card. Iyan ang susi sa isang fund na ilang dekada nang lumalaki. 700 milyong piso, 700 million pesos. Naramdaman ko ang tila malakas na suntok sa aking dibdib. Ipinakita niya sa akin ang screen, mga stocks ng Apple, Microsoft at Amazon. Tahimik na binuo ni Rosa ang lahat ng ito. Hindi lang siya nag-iipon, gumagawa siya ng isang imperyo at may iniwan siyang kondisyon. Malalaman lang nila kung ang account ko ay mawalan ng laman. Alam niya ang gagawin ni Nathaniel. Ang kabuang halaga ay mahigit 712 milyong piso. Naisip ko ang aking bag na may 3 pirasong damit. Ako pala ang pinakamayamang tao sa gusaling ito. Rosa, anong ginagawa mo habang nagtatrabaho ako? Pinoprotektahan niya kayo, senyor, sabi ni Linda. Binigyan niya ako ng isang itim na card, pero mayroon pa. May legal na karapatan akong bawiin ang lahat ng ari-arian, ang bahay, ang talyer, ang lahat. May titulo si Nathaniel, pero ako ang may tunay na kontrol. Maaari ko itong bawiin sa isang pirma lang. Naglabas si Linda ng isang itim na kahon. May sulat po rito na dapat ninyong basahin bago ang lahat. Bumaba kami sa basement ng bangko, sa malaking vault. Malamig ang hangin doon. Dinala ako ni Linda sa isang maliit na cubicle para sa privacy. Inabot niya ang susi sa akin. Magtagal po kayo hanggat gusto ninyo, Senyor Carding. Safe po kayo rito. Tumango ako kahit barado ang aking lalamunan para magsalita. Buong buhay ko ay nagtrabaho ako sa kahoy at bakal, pero ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kabigat na kahon. Nang buksan ko ang lalagyan, ang selyo ng wax ay nabasag na parang tuyong sanga sa katahimikan. Ganoon din ang naramdaman ng puso ko. Tumitig ako sa sobre sa loob. Kilalang kilala ko ang maganda at maayos na sulat ni Rosa. Ito ang sulat na nakita ko sa mga listahan ng bibilhin, mga birthday card at mga pattern ng pananahi sa loob ng 40 taon. Ngayon ito ay boses na nagsasalita sa akin mula sa kabilang buhay. Mahal kong Carding, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, nangyari na ang pinakakinakatakutan ko. Tuluyan ng nilamon ng kasakiman ang puso ni Nathaniel. Tumigil muna ako dahil lumabo ang aking paningin sa luha. Kahit wala na siya, si Rosa pa rin ang tagamasid, ang nakakakita ng mga yamang bago pa man tumagilid ang bahay. Hindi ko ito itinago para ilayo sa iyo, mahal ko. Itinago ko ito para maging ligtas ka. Isinalaysay niya ang kanyang sikretong pag-iipon na nagsimula noong 1992 mula sa maliit na perang natitira sa budget at sa kinikita niya sa pagbebenta ng mga quilt o kumot na gawa sa kamay. Bumili siya ng mga stocks ng mga kumpanyang halos hindi ko maintindihan at pinanood niyang lumago ang mga ito habang ako ay abala sa talyer. Ang kanyang dahilan ay hindi kasakiman, kundi isang takot na may katotohanan, na ang pagkatao ni Nathaniel ay may malaking halaga. Nakita niya ang paglaki ni Nathaniel bilang isang taong sumusukat sa halaga ng tao-bataye sa katayuan at hindi sa pagsisikap. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin ko ng matibay na sandigan sa gitna ng bagyong idudulot ng aming anak. Paano nagawa ng isang babaeng buong araw na nananahi na malampasan ang mga higante sa Wall Street? Tanong ko sa sarili. Lagi akong nagmamalaki na ako ang nagbibigay ng lahat, na ako ang naglalagay ng bubong sa aming ulo, nang hindi ko alam na siya pala ay nagtatayo ng bundok sa ilalim ng aming mga paa. Nagbago ang tono ng sulat. Naging mas seryoso ng ilarawan niya kung paano naging parang cancer ang obsesyon ni Nathaniel sa yaman. Binalaan niya ako na balang araw ay titingnan ako ni Nathaniel bilang isang pabigat na dapat alisin. Inamin ni Rosa na sinubukan niya akong balaan noon, pero dahil sa pagmamalaki ko bilang ama, binaliwala ko ang kanyang mga takot bilang simpleng kaba ng isang ina. Napilitan siyang kumilos ng palihim para protektahan ako. Huwag mong hayaang sirain niya ang itinayo natin, Carding, sulat ni Rosa. Ang pera ay isang kagamitan lang, ang bahay ay isang simbolo, ikaw ang arkitekto, gamitin mo itong regalo para itama ang lahat. Hinawakan ko ang sulat hanggang sa pumuti ang aking mga daliri. May huling tagubilin siya. Tingnan mo ang likod ng sobre, mahal ko,
Iniwan ko sa iyo ang susi sa pintong nakalimutan niyang umiiral. Binaligtad ko ang sobre. May nakadikit na maliit na pilak na susi. Maganda ang disenyo nito at pamilyar na pamilyar sa akin. Doon ko naintindihan na hindi lang pera ang inilaan ni Rosa. Gumawa siya ng hakbang na hindi maiisip ni Nathaniel. Bumili siya ng isang lifetime right of use sa aming bahay sa pamamagitan ng isang hiwalay na legal entity na siya ang may kontrol. Maaring namana ni Nathaniel ang titulo, pero ang titulong iyon ay may kondisyon na doon ako titira hanggang sa huling hininga ko. Ang pagpapatalsik sa akin ay hindi lang kalupitan. Ito ay isang malinaw na paglabag sa kontrata na hindi alam ni Nathaniel. Nilabag ng anak ko ang batas para lang itapon ako mula sa sarili kong puso. Naramdaman ko ang isang matigas at malamig na determinasyon sa aking mga buto, kasing tatag ng isang pirasong kahoy na nara. Hindi na lang ako isang karpintero ngayon. Ako na ang tagapamahala ng isang planong binuo ng isang babaeng nakakita sa kinabukasan. Nang tanggalin ko ang tape sa likod ng sobre, nalaglag ang maliit na pilak na susi sa aking palad. Susi ito na hindi para sa kahit anong lock sa bangko. Susi ito para sa isang nakatagong bahagi ng aking talyer na ako mismo ang gumawa pero nakalimutan ko na. Isang lihim na espasyo sa likod ng pader na gawa sa kahoy kung saan ko itinatago ang aking mga mamahaling pait noong bata pa si Nathaniel dahil malikot ang kanyang kamay. Malinaw na may iniwan doon si Rosa, ang huling bahagi ng puzzle. Tumayo ako, yakap ang sulat sa aking dibdib. Handa na akong bumalik. Handa na akong ituro sa anak ko kung anong nangyayari kapag sinubukan mong burahin ng isang master karpintero. Ang pilak na susi ay parang yelo sa bulsa ko, pero may bagong apoy ng hinala sa aking puso. Bumalik ako sa opisina ni Linda Garrison habang umiikot ang isip ko sa mga legal na aspeto ng aking karapatan sa bahay. Pero bago ako makaplano, may isa pang lihim na nabunyag sa bangko. Isang lihim na amoy bulok. Kasama ni Linda ang isang babaeng nagngangalang Elena, isang espesyalista sa mga ari-arian. Senyor Carding, may nakita po kaming mga kakaibang transaksyon habang tinitingnan ang mga record. Sabi ni Linda sa boses na puno ng pag-aalala. Ano iyon? May problema ba sa buwis? Tanong ko. Kinakabahan na naman bilang isang taong matagal nang naghihirap. Hindi po buwis, senyor. Sagot ni Elena habang ipinapakita ang isang makapal na report. May mga aktibidad po sa account na masasabing fraud. Ninakawan po ang isang babaeng wala na para ipagtanggol ang sarili. Lumabo ang aking paningin sa mga numero. May 3 credit accounts na may malalaking limit na binuksan 4 na buwan matapos ang libing ni Rosa. Bank of the Philippine Islands, BPI, 200,000 piso. Metrobank, 500,000 piso. BDO, 1,000,000 piso. Lahat ay binuksan gamit ang SSS number ni Rosa, ang kanyang petsa ng kapanganakan, at isang peking pirma na halos kamukha ng sa kanya. Nanginginig ang aking mga kamay. Habang nakaupo ako sa sala noon at tinititigan ang bakanteng upuan ni Rosa, may ibang taong gumagamit sa kanyang pagkatao para magpakalunod sa luho. Ang mga gastusing ito ay mula sa mga mamahaling boutique, mga travel agency at mga hotel dito sa Maynila, paliwanag ni Elena. Ang BPI card ay na-max out sa isang restaurant sa BGC 3 linggo lang matapos ang libing. Ang Metrobank naman ay nagbayad para sa isang luxury suite sa hotel. Ang BDO ay ginamit sa mga mamahaling restaurant. Ang asawa ko ay matagal nang nasa ilalim ng lupa noong mga petsang iyon. Sagot ko na parang may buhangin sa lalamunan. May nagnanakaw sa isang multo. Ang paglapastangan ay pisikal, parang pangalawang pagkakataon na itinapon kami mula sa sarili naming kwento. Paano mo sasabihin sa isang ama na ang kanyang anak ay hindi lang isang kabiguan, kundi isang magnanakaw ng alaala? Tiningnan ko ang mga pirma sa mga kopya. Ito ay gawa ng kamay na nag-ensayo ng husto para gayahin si Rosa, pero masyadong perpekto ang pagkakaukit. Ang kamay ni Rosa ay may kaunting panginginig sa huling taon niya, isang detalyeng hindi mapapansin ng isang peke. Ang address na nakasulat sa billing ay isang gusaling hindi naman umiiral. Doon ko nadiskubre na ang recovery email sa mga account na iyon ay isang nakatagong domain ng kumpanya ni Nathaniel, ang Entech Solutions. Biglang lumamig ang hangin.
Ang pagtataksil ay hindi nagsimula nang ibigay ni Nathaniel ang susi kay Sienna. Nagsimula ito habang sariwa pa ang lupa sa libingan ng kanyang ina. Pinayagan ng sarili kong anak na gamitin ang kanyang kumpanya para pagnakawan ang sarili niyang ina. Ang report na ito ay mapa ng isang napakalaking kataksilan. Bawat mamahaling damit ni Sienna, bawat hapunan na ipinagmamalaki nila sa harap ko, ay malamang na binayaran gamit ang nakaw na pagkatao ni Rosa. Hindi lang ito basta pagnanakaw, Carding, sabi ni Linda. Krimen ito. Ang identity theft ng taong pumanaw na ay may mabigat na parusa sa batas. Wala akong pakialam sa mga taon sa kulungan, sagot ko habang nakatingin sa mga pekeng pirma. Gusto kong malaman kung sinong may sikmura na tingnan ang death certificate ni Rosa at makita ito bilang isang oportunidad sa negosyo. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang bulok bago ko simulan ang paggiba. Ipinakita ng audit ang isang huling detalye. Ang unang withdrawal sa mga nakaw na account ay ginamit pambayad sa isang high-end matchmaking service. Ang serbisyong ipinagmamalaki ni Nathaniel ang nagpakilala sa kanya kay Sienna. Malamang na binayaran ni Nathaniel ang sarili niyang manlilinlang gamit ang perang ninakaw sa kanyang ina. Titingnan ko ang petsa ng unang peking pirma. Araw yon ng anibersaryo ng pagkamatay ni Rosa na 6 na buwan. Sabi ni Nathaniel noon ay abala siya sa trabaho kaya hindi siya nakapunta sa sementeryo. Wala siya sa opisina. Naroon siya, pumipirma sa pangalan ng kanyang ina sa isang kasinungalingan. Tumayo ako. Hindi na ako karpintero ngayon. Isa na akong lalaking handang humampas ng malaking maso sa isang bahay na gawa sa baraha. Kailangan ko ng isang detective, sabi ko. At kailangan ko ng matibay na abogado para sa gagawin ko sa buhay ng anak ko. Inihampas ko ang report sa mesa ng investigador na si Vicente. Isang dating pulis na ang mukha ay parang gusot na mapa. Hindi ko lang gustong mabawi ang bahay ko, Vicente. Sabi ko na ang boses ay kasing tigas ng kahoy. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang bulok. Gusto kong malaman kung sino ang humahawak ng pluma habang nasa loob ng kabaong ang asawa ko. Sumandal si Vicente sa kanyang upuan. Senyor Carding, kapag hinila mo ang sinulid na ito, baka mabuwag ang buong damit. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala. Nakita ni Rosa ang hindi ko nakita at ngayon ay oras na para tapusin ko ang trabaho. Sinimulang suriin ni Vicente ang mga dokumento. Napansin niya na ang mga credit application ay tumugma sa linggong unang lumitaw si Sienna sa Maynila. Ipinaliwanag niya ang isang modus kung saan ang identity theft ng pumanaw na kamag-anak ay ginagamit para punduhan ang marangyang pamumuhay para makakuha ng susunod na biktima. Hindi lang siya basta nagpakasal sa anak mo, Carding, sabi ni Vicente. Binuo niya ito. Ginamit niya ang alaala ng asawa mo para bumili ng mga mamahaling gamit para maakit ang anak mo. Naramdaman ko ang sakit ng katotohanan nang ihayag ni Vicente na ang address sa Aurora sa mga pekeng dokumento ay isang executive rental na inarkila sa pangalan ni Nathaniel 2 buwan bago pa niya ipakilala si Sienna. Sinasabi mo ba sa akin na ang anak ko ay masyadong bulag para makitang ninanakawan siya habang tinutulungan niya silang pagnakawan ako? Kinuha ko ang itim na titanium card mula sa bulsa ko. Ang pagbabayad sa serbisyo ni Vicente ay parang pagkasa ng baril na hindi ko kailanman gustong gamitin. Gawin mo ang lahat, sabi ko. Bawat peking pirma, bawat sikretong pagkikita. Tumango si Vicente. Bigyan mo ako ng 3 linggo. Ihahain ko sa iyo ang lahat pero tandaan mo, ikaw ang maiiwan sa lamig kapag natapos na ito. Bago ako umalis, may isang detalyeng nakita si Vicente. Sandali, Carding. May monthly payment dito para sa isang kumpanyang tinatawag na DigiGuard. 3 buwan na itong active. Chinek niya ito sa laptop. May nagbabayad para sa 24-hour surveillance sa talyer mo sa Bulacan sa loob ng huling 3 buwan. Kinabahan ako. Naisip ko ang mga oras na mag-isa ako sa talyer. Akala ko ay ligtas ako sa gitna ng mga nara at alaala. Hindi ko alam na may nakatingin sa akin sa lente ng kamera. Hindi kumpanya ni Nathaniel ang DigiGuard. Pag-aari ito ng isang kumpanya sa ibang bansa, dagdag ni Vicente. Bakit interesado ang isang banyagang kumpanya sa talyer ng isang karpintero? Bakit nila ako binabantayan sa sarili kong bahay? Lumabas ako ng opisina
dala ang lamig ng katotohanan. May 3 linggo ako para maghintay. 3 linggo para tanungin ang sarili kung anong klaseng anak ang matatagpuan ko sa dulo ng lahat ng ito. Pagkalipas ng 3 linggo sa isang murang motel, ibinigay sa akin ni Vicente ang dosye ng isang profesional na manlilinlang. Hindi na lang ito basta manugang na masama ang ugali, Carding. Isang bihasang kriminal ito. Ang babae sa litrato ay si Sienna, pero ang pangalan niya noon ay Marisa Galvez. May mga arrest record siya sa Cebu, Davao at Baguio. 6 na pangalan, 3 probinsya at mahabang listahan ng mga lalaking nawalan ng ari-arian at pera. Si Sienna ay isang maskara lang. Pinag-aaralan niya ang bawat biktima niya, ang kanilang kahinaan, at pati ang petsa ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay para makapasok sa tamang panahon. Hindi siya naghahanap ng pag-ibig, Carding. Naghahanap siya ng bank account na madaling pasukin. Ginamit niya ang pagkamatay ni Rosa bilang pintuan. Isang buraot na naka-designer dress. Nadiskubre rin namin na ang kanang kamay ni Nathaniel sa kumpanya ay kasabwat din. May litrato silang nag-uusap ng lihim sa isang pagtitipon. Kung kasama siya rito, hindi lang ninanakawan ang anak ko. Pinapatay na ang kumpanya niya mula sa loob. Nalaman ko rin na ang kumpanya ni Nathaniel, ang N-Tech Solutions, ay lubog na sa utang, mahigit 8 milyong piso, 8 million pesos. Gumagamit na si Nathaniel ng Ponzi scheme sa loob ng kanyang software business para lang punduhan ang luho ni Sienna. Binabasa ko ang mga email nila kung saan unti-unting sinisira ni Sienna ang tiwala ni Nathaniel sa akin. Tinatawag akong pabigat at fixed asset na dapat nang i-dispose. At ang pinakamasakit, nakita ko ang sagot ni Nathaniel sa planong palayasin ako at palitan ang mga liabe. Isang salita lang ang isinagot niya. Sige. Isang salita para burahin ang 40 taon. Doon ko naintindihan na kailangan ko ng kumilos. Hindi na ako biktima ngayon. Ako na ang may-ari ng bangko na maniningil ng utang. Pumunta ako sa isang malaking law firm sa Makati. Hindi lang ako magdedemanda. Gusto kong ariin pati ang hangin na nilalanghap nila sa opisina. Ginamit ko ang 700 milyong piso ni Rosa para bilhin ang lahat ng utang ni Nathaniel sa bangko. Sa loob ng 1 oras, ako na ang landlord, ang boss, at ang banker ni Nathaniel. Pinalayas niya ako gamit ang polyeto ng nursing home, sabi ko sa abogado. Ngayon, oras na para ibalik ang pabor. Nalaman ko rin na may moral clause sa kontrata ng utang ni Nathaniel. Dahil gumawa siya ng fraud, maaari ko nang kunin ang kumpanya niya agad-agad. Martes ng umaga, pumasok ako sa gusali ng N-Tech Solutions. Nakasuit na ako ngayon, suot ang dangal at yaman ni Rosa. Nakita ko si Nathaniel sa conference room, balisa at pawis na pawis, habang hinihintay ang misteryosong investor na magliligtas sa kanya. Hindi niya alam na ang tagapagligtas na inaasahan niya ay ang amang itinapon niya sa ulan. Pumasok ako sa silid. Nagulat siya. Namutla. Tay, anong ginagawa mo rito? Umupo ka, Nathaniel, sabi ko sa boses na kasing lamig ng aircon. Hindi mo isinalba ang kumpanya. Ibinenta mo ang kaluluwa mo sa isang babaeng ginagamit ang nakaw na pera ng nanay mo para pambili ng singsing na ibinigay mo sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang huling ultimatum. May 24 na oras ka para magpasya. Tulungan mo akong ipakulong ang babaeng iyan o sasama ka sa kanya sa selda. Umalis ako sa gusali na may kasiguraduhan. Hindi na ako mang Carding na karpintero lang. Ako na ang arkitekto ng hustisya ng aming pamilya. Kinabukasan, tumawag si Nathaniel. Tay, handa na akong harapin ang lahat. Patawarin mo ako. Nagpunta kami sa NBI. Ibinigay namin ang lahat ng ebidensya. Sinalakay ng mga awtoridad ang bahay sa Bulacan. Nakita ko si Sienna na inilalabas na may posas, sumisigaw ng kung ano-anong mura. Tapos na ang kanyang panlilinlang. Nahatulan si Sienna ng 8 taong pagkabilanggo. Si Nathaniel naman, dahil sa pakikipagtulungan at sa pagbabayad ko ng lahat ng utang, ay nahatulan ng 18 buwan. Hay, hintayin kita, Nathaniel, sabi ko bago siya dalhin sa piitan.
Siguraduhin mo lang na ang lalaking lalabas dyan ay ang anak na makikilala pa ng iyong ina. Habang wala siya, ginamit ko ang pera ni Rosa para itayo ang Rosa Carding Livelihood Center. Isang paaralan para sa mga gustong matuto ng pagkakarpintero, pananahi at marangal na pagtatrabaho. Ginamit ko ang yaman hindi para sa luho, kundi para ibalik ang dangal ng aming pangalan. Nang lumabas si Nathaniel pagkalipas ng 18 buwan, hindi na siya CEO, isa na siyang karpintero. Magkasama kaming nagtatrabaho sa talyer, sa gitna ng amoy ng nara at bagong simula. Ang yaman ni Rosa ay hindi lang nagligtas sa akin. Nagligtas ito sa aming anak mula sa kanyang sariling kadiliman. Ang tunay na pamana ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang kakayahang bumangon at itama ang mali. Sa huli, ang bahay na itinayo ko gamit ang aking mga kamay ay muling naging tahanan. Tahanan na puno ng pagpapatawad, katapatan at pagmamahal na kailanman ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Nang lumingon ako sa nakaraan, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagpikit sa katotohanan. Akala ko ay sapat na ang dugo para maging tapat tayo sa isa't isa. Ngunit itinuro sa akin ng buhay na ang tiwala ay kailangang bantayan ng sapat na karunungan. Huwag nating hayaan na ang labis na pagmamahal ay maging piring sa ating mga mata. Ang tunay na lakas ng isang ama ay hindi lamang sa pagbibigay ng pagkain at bubong. Ito ay nasa paggabay, pagtuturo ng tama at paninindigan kapag ang mahal natin sa buhay ay naliligaw na ng landas. Ang kwento namin ni Nathaniel ay isang paalala na ang paghihiganti ay hindi kailanman nakakagamot ng sugat. Ang tunay na nagpapagaling sa atin ay ang pagtanggap ng responsibilidad at ang pagpapatawad. Sa huli, ang aking paghihiganti ay hindi ang paghila pababa sa aking anak, kundi ang pagligtas sa kung anong natitira sa aming dangal at pangalan. Nagsimula ang lahat sa galit, ngunit natapos ito sa isang pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Gusto ko pong malaman ang inyong saloobin tungkol sa aming kwento. Ano po ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Pipiliin niyo po ba ang katarungan o ang agad na pagpapatawad? I-comment niyo po ang inyong mga sagot sa ibaba dahil mahalaga po sa akin ang inyong pananaw. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng aral sa inyong puso, paki-like po ang video at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay. Muli, ako si Mang Carding. Hanggang sa muli nating pagkikita at naway pagpalain kayo ng may kapal.